Ito mga ka-agree, magandang katangian ng baka o Brahman. Yan o, laki. May pasong siya. Yan yung pasong yung sa ibabaw, yung balugbog. Bibili kayo at lalaki, ganyan dapat. Mga Brahman yan. Kung mistiso man o pure yan, parang medyo pure ito eh. Malalaki siya. Nalaki talaga yan at naaabot ng 100,000 piso ang presyo pag ganyan kaganda yung Brahman natin. Isang pinagpalang araw po muli mga ka-agree, magandang buhay po sa lahat. Welcome back to our channel. Sa lahat ng mga tumatangkilik, maraming salamat po. At sa lahat, kung ikaw bago, welcome po sa ating munting bahay kubo. At ito yung lugar na kung saan ang pagsasakahan at mga dokumentaryo ay pinag-uusapan. Okay, huwag na natin patagalin ang ating kwentuhan na ito. Pero bago ko simulan ay nais kong pasalamatan lahat ng nanood po nung previous video ko na 10 tips, 10 tips sa pagpili ng magandang baka, ano? At umabot na ng 2,000 views ngayon. Kung hindi nyo po napanood ay balikan nyo lang po yun. Bago po talaga kayo magpili ng baka, dapat alam nyo yung mga katangian ng magandang baka. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Pero yung 10 tips na yun ay may mga binanggit ako doon na hindi ko nababanggitin ngayon. Kaya mas mabuting balikan nyo na lang po yung 10 tips sa pagbili ng baka na dapat alam mo bago ka bumili. Okay? Simulan na po natin ang ating agrikwentuhang itong konti lang. Ang 7 katangian ang ating pag-uusapan, 7 katangian ng magandang baka. Ano nga ba ang 7 katangian mga ka-agri? Maaaring yung ibang nanonood ngayon ay mas expert sa akin. Ang inyong abang lingkod po ay naamin ko po. Ako po, disclaimer, ay hindi expert sa baka. Minsan po ako nag-alaga ng baka, native pa po yung mistisong native yung aking nalagaan. At ganun pa man ay may karanasan din na konti. At ang aking po mga kukwento sa inyo ay batay sa aking mga kaibigan, kwento ng aking mga experience ng aking mga kaibigan. Ang yung abang lingkod po ay nagkatagpo ay palakaibigan sa mga nakatatanda na mas maraming karanasan. Kaya yung karanasan nila hindi ko kailangang makaranasan para ko maintindihan. Pero mas maiintindihan ko ito. Ako bibili din po talaga, huwag kayong mag-alala, para mas on hand kung maituro sa inyo yung ilang mga, kaya hindi pa po tayo nagtuturo ng mga ilang bagay patungkol sa baka sapagkat mas maganda yung actual nating naranasan. Itong mga binibigay ko lang po sa inyo ay yung mga impormasyon na at mga kaalaman na atin pong natutunan batay sa mga kaibigan natin at mga nakatatanda sa atin. Okay, huwag na natin patagalin. Ano nga ba yung 7 katangian ng magandang baka bago ka bumili na dapat ay alam mo? Ang una po, yung nakikita nyo nga po pala, paliwanag ko lang, baka sabihin nyo naman, dami ko mo palang baka, Kuya Eric. O sir, ay marami ka palang baka, pabili naman. Hindi po akin yung mga baka na yan. Ako po isang field worker na kapag ka napapadaan ay napapatambay, pagka napaihi sa isang tabi at may baka, ayan ay aking binibidyohan. Yan naman po ay protektado yung mga, hindi naman natin sinasaktan yung mga hayop. Kaya po yan ay nakakakuha tayo ng iba't ibang larawan yung napapanood po ninyo. Iba-iba po ang matyaga ko po yung inipon para lang may maipanood sa inyo at may maibigay na impormasyon. Okay, huwag na natin patagalin. Medyo masarap talaga magkwentuhan pag patungkol sa sakahan. Yun nga po pala, shoutout sa lahat ng mga bago at sa mga dating laging nanonood sa atin. Yan pong mga napapanood nyo kaya hindi ko na binabanggit ay maraming nayayamot pagka inuuna yung shoutout. Nagpa-pop up na lang po dyan sa mga gilid-gilid. Yan po yung mga channel. Dumikit po kayo dyan at yan po ay mga nagbabalik ng nag-iiwan yan ng bakas kung gusto nyo ng regular na viewers. Okay? Ang number 1 po ay yung napapanood po ninyo, yung may pasong, ang unang katangian ng napakagandang baka. Yan po yung mga Brahman. May pasong sa balukbog at malalaki talaga. Umaabot po na mahigit 100,000 piso kung lalaki at napalaki mo yon.
Ganon siya kaganda. Naabot pa yata ang kakamali ng 100 plus, 150 ganyan something. Sobrang laki naman talaga po. Yun yung mga pure Brahman. Pure man o hindi, may value talaga kapag ka ang binili mo ay yung mga may lahi o na Brahman. Ano po? Kalimitan po ang Brahman sa akin pong pagre-research ay meron dalawang kulay. Kung meron pa po kayong alam, huwag po kayong mahiya. Ang comment nyo po ay valuable sa aming mga vlogger at sa ating mga fellow ka-agree na naghahanap ng karunungan din. Binabasa po yan ng ating mga ka-agree at pinasasalamatan po namin mga vlogger na nagbibigay ng mga informative videos sapagkat napakalaking karagdagan po yan dahil inaamin namin limitado din ang aming kaalaman. Hindi lahat po ng field na expertise ay 100% kaming makapagbibigay ng buong impormasyon. Magsama-sama po tayo sa pagbibigay ng impormasyon nang sa gayon makakapagbigay tayo ng ambag tayo ng pag-unlad sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Okay? Ang Brahman po sa pag-research ko ay meron dalawang kulay, isang brown at isang white at isang mistisong parang ganun, mistiso siyang black, black and white color, pero preferably ay mas maganda yung pure white. Mamaya discuss ko sa inyo yung pangatlo, yung bakit mahalaga yung puti. Pangalawa po, ayun po yun, Brahman ang hanapin natin. Kung ang disadvantage naman po nun, baka sabihin nyo hindi ko sinabi disadvantage. Ang disadvantage naman ng Brahman, yung mga hybrid, pag ginamit mo siyang ganador, minsan hindi siya ganun ka-active. Alam niyo naman pag native ay talagang active po yan sa mating. Kahit sa anumang hayop. Yun po yun. Saka pag ang disadvantage niya kapag may lahing ganun ay pag nanganganak ay hindi siya yearly nanganganak kung babae ang iyong bibilhin. Sinasabi ko lang po para alam niyo Pag pambenta naman po, the best talaga yung mga Brahman malalaki. Ang disadvantage din nun, pag namatayan ka, malaki din ang capital. Unlike do sa native, medyo almost 1/4 ang less mo sa price. Hindi ganun kasakit sa bulsa kung may mamatay man. May mortality din po pag nakakain talaga yan ng mga mga apoy-apoy. Yan po ay namamatay. Okay? Ikalawa pong katangian ng magandang baka ay may lahi talagang kambal. Talagang marami, katulad din po ng tao. Binanggit ko rin yan doon sa isang video ko yung 10 tips. Para mo malaman yan, kailangan mo ng ahente. Kailangan mo sabihin yung totoo. Kailangan bumili ka doon sa mga kakilala mong trusted. Yun po yung may lahing kambal. Yung napapanood nyo sa mga video nagpi-play, yan po yung mga kambal. Kapag bumili ka ng anak ay kambal, hindi po yan anak ng kambal. Doon pa sa apo. Ganun daw po yun. Halimbawa, ang binili mo ang nanay ay kambal. So yung anak ng iyong binili ay malaki na ang chance, 80% may chance na magkaroon ng anak na kambal. Sarili ko lang po yung porsyento na binigay po. Pwede lumaki, pwede mababa po ang porsyento na magkaanak ng kambal. Pero mas palaki para sa akin, mas malaki yung chance kasi ganun din naman sa tao. Pagka yung lola ay kambal, yung apo may possibility na magkaroon ng anak na kambal. Pero yung kambal, mahirap siyang, yung ina ay kambal, mahirap siyang magkaroon ng anak na kambal. Madalang po ang mangyaring ganun. Ayon yan sa mga expert na nagtuturo. Hindi talaga nagkakaanak ng kambal. Yung apo, dun siya may chance po. Kaya alamin natin kung ilang generation yung atin, swerte natin. Pero pwede pa rin naman yun, kahit basta may lahi pong kambal. Bakit kambal? May lahing kambal. Abay, dalawa po agad Di dalawa agad ang tubo natin. Daling siyang computin. Kung babae at lalaki, di sobrang tuwa mo, sobrang tubo mo. Ganun siya kaganda kapag may lahi po makambal. Ikatlo po ang katangian ay kailangan po'y puti. Hangga't maaari po'y puti. Kahit anong kulay, basta puti. Sa province man o sa mga city, bumili ka ng parehas Brahman, puti at brown, mas bibilhin ng buyer yung puti. Hindi ko po alam talaga ang logic. Ang logic po kasi ng puti ay magandang lahi. Yun ang connotation kapag kaputi. Kahit native basta white, pwede mo naman kasing ipamate sa hybrid yung white mo. Kung brown siya naman, pwede mo siya ipamate sa white. May chance na lumabas parang gatas, may chance na lumabas na white, pero maliit ang chance. Kaya ang pinipili talaga ng mga tao na naghahanap ay yung white, puti. Kahit anong kulay, basta puti. Yun na po yun. Pang-apat po ay
Ganun po yun. Yung marketing strategy, yung market value po ng puti ay iba. Tandaan nyo po yun. Kahit anong kulay, basta puti. Iba ang presyo ng puti. Mabilis mabili ang puti. Sa amin dito ay tawalan ika. Hindi tawalan, yung hindi siya natitira pagdating sa bintahan. Ano po? Pang-apat po ay yung yearly ay nanganganak. Kung gagamitin mo sa production. Preferably native or upgraded. Native or upgraded, ibig sabihin halos nagkalalapit lang yan. Kung inahin mo ay native, pinababanan mo sa malaki pong lahi, upgraded na tawag po doon. May chance pa rin na yearly siya mga anak. Huwag lang makalamang yung lahi po nung mga hybrid. Preferably dapat walang no lethal genes, yung kanyang lahi. Yearly nanganganak na walang lethal genes. Ano po yung lethal genes? Kahit sa tao po, mang nilalang na nanganganak, na hayop man o tao, may tinatawag po nung kami nag-aaral, I think sa, nalimutan ko na yung kursong yung subject na yun, I think genetics. Sa genetics, may tinatawag, natanda ko nung nag-aaral kami sa college, may tinatawag na lethal genes. Ang lethal genes, nabubuo yung anak o bata, pero pagkalabas namamatay. O malas mo pagka merong kasi nagbebenta kung nakapanganak na, hindi yung sasabihin sa iyo. Kaya kung kakilala mo, sasabihin yun sa iyo. Kaya the best pa rin talaga bumili sa kakilala o dumaan sa hinting trusted mo yun. Yun po, ganun ka halaga na nanganganak. Kaya sabi ko sa inyo, yung hybrid, purely hybrid, maganda siya, mahal. Pero pag kinumpute mo, ang talo siya ng native sapagkat ang hybrid kalimitan, hindi naman lahat, hindi ko kabisado yung mga lahi na yan, ay kalimitan daw ay 2 years bago na ang 1 year ang interval. So 2 years, isang beses lang mga anak. Ang native po, yearly talaga nanganganak. May sinuswerte pang may lahi pong kambal. Panlima po ay yung may maayos ang tindig, pantay ang mga paa. Yun po yung bakit? Sapagkat nasa paa, nasa binti, nasa tindig ang buhay ng isang hayop, ng isang baka. Pagka tabingi ay medyo prone siya sa bali. Delikado po yun. Hindi tatagal ang ating pag-aalaga ng baka pag ganun. Mamamatay din at mababalda. Lalo pag nanganak, mabigat ang katawan. Dapat po pantay. Pang-anim po, hindi siklan kung gaganadurin mo kung lalaki. Siklan po, pag sinabing siklan, yung hindi pantay ang itlog. Tabingi, tabingaso. Anong epekto po nun? Preferably minsan ay mostly ay baog, hindi makasimilya. So sayang, babayaran ka ng tao ng 500 kada isang baba, pero magagalit ang mga kapelo kaagri natin na sinerbisyohan natin patungkol sa pag-mating, pagkuha ng similya, po. Tapos yun po yung pang-anim, At kung babae naman ay dapat mga buhay ang suso. Po. At lagi pong mahilig siyang magpadede, Kung inahin po 'yun. Nagpapadede, merong magandang suso, buhay, hindi naman nagpapadede. Kung ang nabili mo yung nakapanganak na Pag sinabing buhay, kitang-kita mo yung nangingitim yung dulo, malaki ang dede, talagang dede niya. Maraming gatas, ibig sabihin 'yun. Po. Pampito, panghuli. Kung mayroon po kayo naiisip, 7 lang po ito naisip ko na pangunahin, po. Preferably dapat piliin natin yung makapal ang balahibo, yung makapal yung balat. Parang pag pinisil mo siya ay kawang. Para bang basta pag hinigit mo siya ay kawang. Pag malayo pang tingnan ay parang sarap, parang magagaspang na parang foam, parang mga alpumbra ganon. Masarap po siyang hipuin. At maganang kumain. Preferably dapat po yung mahirap man sabihin, yung mga magaganang kumain na yung may mga puyo sa tiyan, sabi yan na matatanda, igalang natin, pero meron naman lahi talagang walang ganang kumain. Nagagawa naman ng paraan yun sa asin at molasses, pero kalimitan po ng karanasan ng matatanda talaga, yung mga alaga kong kambing, may mga puyo talaga sila sa tiyan, magagana naman silang kumain. Yun po, makapal ang balahibo. Ulitin ko lang po, para sa nagle-lecture at mga naghahanap ng konkretong impormasyon. Ulitin ko lang po, ang number 1, dapat may pasong, preferably Brahman, yung po malalaking lahi. Ikalawa po ay may lahing kalambal, ito yung 7 katangian. Pangatlo po ay dapat ay at least puti ang kulay.
Panlima, pang-apat po, pang-tatlo po yon. Pang-apat ay yearly nanganganak at walang lethal genes. Ano po kung production ang hanap mo. Panlima, maayos po dapat ang tindig, pantay ang mga paa. Pang-anim, hindi siklan kung lalaki, hindi siklan ang itlog. At kung inahin naman ay ang suso ay buhay at siya po ay magpapadede lagi. Ano po, hindi siya magaling siya mag-alaga ng anak. Ano po, buhay yung suso kung inahin. Panghuli, makapal ang balahibo o kawang ang balat kapag hinipo at maganang kumain. Hanggat maaari, yung may puyo, optional naman po yung kung ayaw nyo o hindi. Ayun, muli, salamat po sa inyong matyagang pagsubaybay, pakikinig sa akin sa atin pong maikling agrikwentuhan. Nawa ay nakapag-ambag po ako ng kaalaman lalo na sa mga naghahanap ng kaalaman patungkol sa baka. At kung may bibili pa ng baka na nanonood, naway natulungan kita. Isang lambing lang sa iyo, kayo kapatid, kaibigan, kaagri. Huwag mo kalimutang mag-subscribe para updated ka naman sa ating mga upcoming videos. I-hit mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod natin pag-uusap. Marami po tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw, banda-banda riyan. Pag-usapan natin ang tupa. Meron po tayong mga video patungkol sa tupa, kambing, balik tayo sa kambing, coco bonsai, lahat na ay ating binenture dito. Meron akong biniling bagong biling Peking duck. Yun, be-venture po natin yan para sa inyo. Muli, ito po yung Agri-Character na sa inyo. Unong pa tayo. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.